guys, you're in a nutshell with me, Ina. We have a very interesting, story. Meron tayong kakwentuhan. Kung marami sa atin, nasa GTA, Vancouver, anumang mga cities dito sa Canada, lagi tayong, we always complain about the extreme cold weather, 'di ba? Lalo na ngayon, ito na naman, nag-uumpisa na naman mag-snow. Huwag kayo. Alam niyo ba ang ating kakausapin? He lives in one of the coldest towns in Canada. If I'm not mistaken, i-clarify mo na lang sa akin later, parang pangatlo yata sa pinakamalamig na habited na may tao. Okay na towns. Ang pangalan po ng kanyang town, Saniyarak in Nunavut. Okay, and I must say, una ko pong napanood ang kanyang storya sa Omni News, pero parang nabitin ako, sabi ko, I wanna hear more. That's why I found him on Facebook, and thank you so much. He is here with us, si Jojo Ilustre. Hi, Jojo. Magandang hapon po. I just wanted to correct yung pangalan, Sanirayak. Ano ba sinabi ko? Baliktad, Sanirayak. Sinabi ko. Sanirayak. Yan. Sanirayak. Okay, Saniyarak. Baliktad mo. Sani Rayak. Rayak. Yun, perfect. Yan. Ayan. Basta yun na yun. Yung yak, it's spelled with a J. That's how they pronounce it pala, yung spelling. Okay, Jojo, maraming salamat sa iyo at sumagot ka sa aking message. I'm so thankful na panood kita doon sa story mo sa Omni News with our friend, si Ron Kagalak, our common friend, it turns out. Hi, Ron. Okay, sige, I'll get right to it. Paano ka napunta dyan sa Sanirayak? Yun. Again, yung trabaho, yung job opportunity na present sa akin, and maganda yung mga opportunities at saka yung mga inoffer sa akin, kaya miski okay rin yung pinagtrabahuan ko before, pero nga nasa stage ako ng buhay ko ngayon na hindi naman last hurrah, pero 'di ba, na kumbaga nasa prime ka na gusto mo lang ma-achieve yung kung what if, 'di ba? Yun yung Galing rin po si Jojo in the Toronto area. Okay, when did you move there to Nunavut? What year? I think last year. Last year lang. Okay. Oo, last year lang. Okay, ginugol ko. Pero a year in a couple of months. Pero may isang taon tsaka mga 2 buwan ganun. I see. All right. Okay. So guys, ginugol ko. Sabi ko, is Sanirayak the coldest town in Nunavut? In Canada. So hindi daw. Kasi parang may isa o dalawa lang ahead of it. But just to give you an idea sa temperature niya, okay? According to AI on Google, ang average annual temperature ng niya ay minus 14.4. Okay? And winter temps drop to minus 30. Yun yung average throughout the year. How is summer season there? Plus 10. Okay. Tapos ilan linggo lang yun. Oh my God. Yung spring feels like spring o winter na rin, ano ba? Parang ang dating winter hanggang July, tapos spring, tapos winter ulit. Parang ganun. Parang ganun. Kaya ang wala masyadong halaman. Merong mga damo-damo, pero yung mga puno walang puno. Okay. Yun gaano kakaiba yung pagkalamig? Malamig din sa Toronto when it's the peak of winter. So ano biggest difference nung napunta ka dyan sa Sanirayak? Ano ba? 1 extra layer, 2 extra layer ng clothes? Ano yung main difference? Depende kasi sa gagawin mo eh.
Okay. Bali, may mga pagkakataon na katulad namin, yung sa tindahan namin, hindi ganun kalaki. Kaya may mga warehouse kami sa labas at saka meron kaming mga, ang tawag namin secans. Para siyang mga trailer na naka-ready sa likuran. Kaya madalas yung mga big ticket items namin na binebenta or yung mga mattresses, yung basta furniture, nagtitinda rin kami noon. Nandun lahat sa mga sa warehouse namin at saka sa Sikan. Bali kailangan namin yung kunin dun. So pag ganun ang sitwasyon, kailangan makapal talaga. Naka long johns ka, naka ano ba yun? Yung winter pants, yung thermal pants, thermal yung top mo, tapos yung headgear mo, kailangan either naka-beanie ka or pati yung mukha mo may takip pag magtatagal ka sa labas. Dahil kasi nga, malaking chance na pag nagtagal ka sa labas, hindi mo mararamdaman yung pala nagkaka-frostbite ka na. Oo. Gaano Yun ang kabilis yung delikado. ganyan? Gaano kabilis yung parang exposure mo sa labas that medyo mag-uumpisa na agad sumakit yung mukha mo? Pag hindi ka sanay, pagkalabas, segundo lang masakit na eh. Ay, naku po. Pero pag nasanay ka na, yun na, okay na. Pero yun naman ang delikado. Parang pag nasanay ka na, hindi mo na pinapansin. Oo. Yung pala, nasusunog na pala yung mukha mo. Again, yun, in certain situations, right? Yeah. Na, halimbawa, katulad ngayon, ang temperature is, minus, 22? Ngayon? Pero, yung hangin, nagiging minus 32 or to minus 40. Oo. Yun ang nagpapatindi ng lamig. Yeah. And it's not even the peak of winter. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero ang masaya doon naman, yung mga locals, they actually look forward na nagiging ganun ang temperature. Dahil kasi meron kaming katabing community which is actually there's a couple of Filipinos there too na parang by boat is 2 hours na pag magbo-boat ka. Pag nag-freeze naman yung dagat, pwede ka mag-skidoo. Oh my which God. Is yung main transportation nila dito pag winter, naka-skidoo or ATV. Right? Wow. Ayun, mag-aano na yan sa dagat na pupuntahan nila yung kabilang community. Oo nga. Right? Okay, guys tingnan nyo. Iglulik, yung naman iglulik. Yung background mo medyo madilim na. And yet, anong oras na ngayon dyan? Oo. Yan, alas 3 pa lang. Grabe, no? 3 o'clock pa lang, ganyan. Ito. Actually, may kailangan ko lumabas Mamaya labas tayo. Pakita ko lang sa'yo. Oo, okay. Baka curious yung ilan, no? Ano bang trabaho ni Jojo in Sunny Rayak? Siya po ay front store manager sa isang malaking tindahan. Ang pag-explain niya sa akin, all-in-one na. Parang Shoppers, Walmart, Canadian Tire, lahat, everything you can find there. And apparently, dadalawa lang pala kayong ganyan types of stores in that town, no? Explain to us what you do. And yung pagkakaiba, kinakwento ni Jojo kanina sa akin before we started recording. Iba pala dyan yung parang pag-accept ng mga deliveries pag mayroong mga supply na paparating. Sige nga, explain mo. Bali, in a nutshell, yung parang sa South, kailangan namin mag-receive ng mga merchandise para ma-replenish yung tindahan. Dito, there's 2 ways. Una, yung air freight. Sa aeroplano yun. Yung kumpanya namin, meron din silang airlines, right? Na yun ang ginagamit namin to get our merchandise. It's like 2 beses sa isang linggo, pero depende rin yun pag halimbawa merong fog or may malakas ang hangin, ma-delay din yun. Right? Kaya
kaya in a way to, kaya medyo mas mataas ang bilihin dito nga dahil kasi nga walang kalye. Yung logistics ba, hindi katulad sa South, magkakonekta, may highway, 'di ba? Mabilis yung goods. Dito talagang biro mo i-aeroplano pa para lang makarating dito. Grabe, ganun ka-remote, right? Guys, ang sinasabi natin, Jojo, kung sa mga usual cities na alam natin, yung mga supplier ng kung ano-anong produkto, pinapadala nila, 'di ba, ng mga truck nila. Meron na tao doon sa store natatanggap ng inventory. Si Jojo, ayan, sabi niya, twice a week, sumasakay siya ng eroplano para kunin yung mga items. So, wow, and increasing pala yung transportation costs for those items. So, mataas ang cost of living. Ano ba? Kasi kung mahal ang bilihin, kamusta yung mga bilihin dyan? Housing? Mas mataas talaga compared sa South. Pero, yung maswerte yung mga locals dahil sinasubsidize ng government yung mga basic essentials at saka yung nutritious food, kung ba tawagin, subsidize na yun ng gobyerno. Parang pag tinignan mo yung presyo, nagmamatch na halos sa South. Pero yung others talagang mahirap eh. Ngayon, meron pang isang way, meron kaming, kung tawagin naman, sea lift. Ano naman yun? Once a year. May barko. Pag hindi na yelo yung dagat, may barkong darating dito. Magdadak siya, tapos babagsakan kami ng siguro mga 23 trailers ng mga goods na mahaba ang expiration date. Yun. Right? Oo, doon nakakabawi in a way na hindi kailangan mag-compensate yung presyo dahil kasi nga nasa cargo ship, mababa ang presyo noon. Nakikip nilang mababa. Pero nga again, at the end of the day, may mga produkto talaga na we can't do anything about dahil kasi nga yung logistics of things. Yeah, oo. Yeah. Marami bang Pilipino dyan, mga kasamahan mo? Dito, marami naman, 3. Okay. Nakala ko Tatlo. Tapos yung sure ka na tatlo, baka yung iba hindi nyo dyan lang. Kahapon may dumating na na nurse na sa health center. Yun, naging 4 na kami ngayon. Talaga ba? Okay, so we talked about your work. Paano ang buhay sa home? Okay? Kapag ganyan laging kalamig ang panahon. Kunyari, paano kung dyan may mga teenager pa, bata? Ano ang ginagawa ng mga tao dyan to, entertain? Yun, isa pa, yung kumbaga sa atin, munisipyo, di ba? Dito, ang tawag nila hamlet. Ano yun? Yun yung pinaka-munisipyo nila. Alright, okay. Yun yung governing body nila, yung hamlet. Tapos yung hamlet na yun, meron silang, yun ang actually very important yun. Kasi kailangan nila maging active all the time dahil nga yung lugar is malayo, mahirap pa makapunta rito. Kaya kailangan nilang active sila sa recreation, meron silang ski rink, meron silang scheduled na parang pa-basketball, pa-volleyball, mga ganun ba? Just to keep yung mga tao na active dahil nga remote eh. Pag lumabas ka sa town, tundra na yan. Can you describe to us how is it? Yung mga kalye ba dyan? Maraming, kotse? Wala. Describe to us. Wala. Wala? Bali, kumbaga, merong isang town, sabihin mo na, pag lumabas ka ng boundary ng town, is just tundra. Tapos may mga mini lakes, may mga lakes, pero actually itong community na to, it's actually nakadikit pa rin siya sa mainland eh.
Kaso lang, walang highway, walang kalye. Walang means of transportation to get here. Right? It's only by, meron airport and yung sa barge, tsaka sa sea lift. Yun lang, which is once a year. Yung airport dito, parang ang schedule is, I think Tuesday, Thursday, Saturday lang ang flight out and in. Grabe, right? no? Oo, dati kasi na-form, I believe, baka mali rin ako, na-form tong community na to dahil meron military base ang Canada dito, just a few kilometers out, yung Duline kung tawagin, right? Oo. Bali, tapos nag-grow na yung community from there. I see. Pag sinabi mo yung tundra, yung paglabas mo dyan, yun na. Natutunaw pa ba yung yellow dyan? Kung natutunaw, Oo naman. How long? Oo, kaso, yung pag nagto yung dagat, medyo uminit na. Mawawala lahat yan. Mawawala lahat ng snow. Pero, permafrost dito. Pag naghukay ka sa ilalim, after a couple of meters, yellow na naman. Ganun na, oh my, okay. Oo, kaya walang mga tubo. Walang katulad sa atin, only water. Sa South, 'di ba? Mga ganon. Dito, walang only water. May nagdi-deliver sa bahay mo. Dinideliver yan. Oh. Kaya medyo, tipid sa tubig. Dahil kasi, minsan, maliit na community, magkakasakit yung driver. Minsan hindi ka hindi ka makaka-receive ng delivery ng tubig. Oh, wow. O paano ngayon yung laba mo? Paano yung hugas ng pinggan mo, yung ligo mo? Right? Kaya talagang yung sensitive kami sa amount ng tubig na ginagamit namin. Oh, wow. Right? Which is, you can't order more? Hindi ka pwede mag-order ng mas marami? Pwede naman, right? Kaso lang, yung tangke mo, it's just isa lang ang size eh. Okay. Diba? Kahit umorder ka na pag hindi mo naman nagagamit, right? Ngayon, ang ginagawa namin, meron, katulad na dito sa bahay, meron, naggumawa ako ng yung basurahan ba? No. Pero, yun yung ginamit kong nilinis ko, yun ang ginamit kong emergency water. Nag-iipon ka na rin sa mga timba, ibig mo sabihin. Yun. Parang Pilipino nga, maabilidad, di ba? Pag walang, minsan, di na pag-deliver ng tubig dito, yun, gagamitin namin. Doon sa ibang, yung una kong location na pag-stayan sa Joe Haven, yun, 5 lalaki kami sa isang housing. Di parating ubos ang tubig, right? Ang ginagawa namin, yun nga, parang meron din kaming malalaking container, tapos ginagamit namin yung snow, tinutunaw namin yung snow. Yun ang ginagamit naming panligo, yung sa washroom, parang nagka-camping ka. Para kang nasa cottage, ganun na lang ang dating, right? Kasi you have to make it positive, right? Yeah. Hindi pwede masiraan ng heater dyan. Sa bahay ninyo, apartment ninyo, patay. Naman, ang Hamlet is, pag halimbawa nagkakaroon ng ganun, minsan nagkakaroon ng power outage. Nako. Right? Yun. Kasi pag nawala ng kuryente, walang tubig. Dahil kasi yung water is run through yung electric water pump. Ganun din yung septic. Kaya pag nawala ng kuryente, patay lahat. Right? No. Pero naman, yung community center, merong mga generator, bubuksan agad nila yun. Tapos, pwede ka magpunta doon, right? Up until na matapos yung power outage. Oo. Nabanggit mo pala kanina, Jojo, yung transportation papunta dyan, very limited. Okay? Oo. Kaya mahal din. Oo. How about traveling within the city? How do people usually commute there to their work? Yung mga ganyan. Everything, halos lahat walking distance eh. Kasi talagang maliit.
Ganon? Ganong kaliit, right? Okay. Pero nga yung main yung yung transportation nila, may mga sasakyan din, yung mga yung may mga malilit na kumpanya dito. Okay, yung Hamlet, meron silang mga pick-up trucks, ganon. Pero yung locals, mostly ang ginagamit nila ATV or yung snowmobile. Wow! No? Yeah. Kaya yun ang in the beginning pag nakakatuwang tignan. Pero pag yung talagang ginagamit mo na tapos -30, ayoko na. Pero yun ang ginagamit nilang hunting, fishing, gano'n. Tsaka bangka. I see. Yung sa dagat. Kasi nangingisda sila. I see. Okay, maliban dun sa tubig, balik ulit tayo sa living situation. Okay, kailangan matipid kayo sa tubig. Ano pa ang pagkakaiba with cooking, yung mga ganyan. I don't know, anything else that you might wanna share with us na iba ninyong ginagawa sa bahay dahil nandiyan kayo sa napakalamig na lugar at malayo? Sa cooking, it's parang not much difference talaga. Okay. Yung ang cuisine at saka yung type of food na mabibili mo, limited. Halimbawa, dito problema namin ng lumpiang Shanghai. Ay, naku po. Kasi mahirap yung balat, mahirap yung pambalot ba? Mahirap pag dinala mo dito, mahal. Okay. Tapos yung mga ganun bagay, mga bagoong, yung mga gata ng nyog, yung sa lata, yun, mga ganun. Kaya pag nagluluto kami dito ng let's say magagata kami ng pati yung gulay, yung pinakakalabasa, right? Iba ang presyo nun, kasi hindi naman nila kilala yun eh. Right? Kaya certain produce lang ang madadala mo dito. Pag in-special delivery mo, medyo mahal. Mga sitaw, ganyan. Mahal. Actually, in-introduce namin yung dito, yung rambutan. Okay. Anong ang weirdo ng itsura nito, mabuhok. Hindi nga, ang nakakatawa nun, actually, ang very positive yung effect, yung sa kanila. Yung nung una nilang nakita, sabi, ano to? Kasi nga, kakaiba, di ba? Tapos yun nga, in-explain namin, ito, ganito pagkain yan, di bubuksan mo sa loob, ganyan. Dahil nagustuhan nila. Pero, yung ibang nanay, ang ginagawa, palibasa, maraming anak, ganon, makukulit yung bata, ginagamit nila yung balat, panakot sa mga batang maliliit. Yung mga iba umaakit sa mga ayaw nilang minsan umaakit sa oven mga ganyan, alam mo mga bata lalagyan nila doon ng balat ng rambutan para matakot kasi mukhang kakaiba parang pwedeng gagamba na iba parang yung dating so yung ngayon nung simula nang dinala namin parating sold out. Nice. Okay. Nga. So, minsan siguro, kapag meron kang pagkakataon, mag-e-effort ka, kailangan mo lumipad, palayo, tapos doon ka mag-iimbak ng mga supplies mo, yung mga unique to Filipinos, mga ganyan. How far is the travel? Pag kunyari, nearest place na pupuntahan mo na medyo marami-rami ka nang makukuhang Filipino ingredients for our food? Sa Iqaluit, yun ang pinaka-hub bago ka makapunta ng mainland, right? Iqaluit is still a part of Nunavut. Doon meron ng mga I believe meron ng mga may mga Filipino stores na marami ng Pilipino doon. Okay. Right? Pero pag talagang halimbawa katulad ko, right? Pag halimbawa magbabakasyon kami sa Toronto, ang nangyayari kasi yung airport always parang 90% of the time kailangan mag-layover sa Iqaluit dahil nag-iipon sila ng pasahero. Walang mga direct flight. Kung may direct flight, siguro mga 6 hours
Toronto na. Wala. Parang from Igloolik, tapos Sanirayak, tapos Sanirayak to Iqaluit. Mga ano lang yun, tagta 30 minutes to, tapos Sanirayak to Iqaluit, parang I think 1.5 hours to 2 hours if hindi ako mali. Right? Pero may stuck ka doon for like 8 hours or one day kasi nag-iipon nga ng pasahero. Right? Tapos from there punta na ng Ottawa. Right? Or hindi ko lang sigurado kung merong direct flight from Iqaluit to Toronto eh. Pero yung experience ko parating Ottawa muna. Tapos Ottawa to Toronto. Right? Kaya yung layover ang matagal. Oo, kaya yung nakakapagod ano. Yeah. Mga iba uuwi pa ng Pilipinas. Naku po, dami tapos, ito yung mga sitwasyon. Let's say, uwi ka ng Pilipinas, dapat talagang maswerte ka. Dahil kasi, yung weather conditions, ang bilis magbago. Ngayon, clear, mamaya magiging foggy or magkakaroon ng snowstorm or malakas na hangin, cancel, delay. Okay. Marami akong kasama na minsan nai-stuck ng Nunavut for like a week bago makalabas ng Toronto. Paano kung yung flight mo pauwi magkadikit sa connecting or a few days apart. Kaya dapat talaga planado yung mga flights. Correct. Planado at magdasal na hindi magbabago yung ayun. Ay, Diyos ko po. Talagang naging religious talaga ako dito. Simula nung dumating ako ng Nunavut, talagang praise the Lord. Well, thank you. Tinan mo, mabilis lang naman na kwentuhan, magkakalahating oras na rin tayo. Ang bilis na. Oo, Jojo, thank you so much for sharing. Sinecheck ko yung population size dyan. Ang latest report, from 2021 pa. So, wala pa sigurong update, But as of 2021 census daw, ang population sa Sanirayak ay wala pang 900 na tao. At sabi nga ni Jojo, sa pagkakaalam niya ngayon, ang dami na nilang Pilipino doon, 4 na sila. Plus mababawas. Pag nagbakasyon yung isa, 3 ulit. Okay, anong plano mo dyan? Last question na lang. Do you see yourself living there for a long time? Anong future? Siyempre, may goals kami. Diba? Sana yun na nga, yung with the help of God na ma-achieve namin yun, doon lahat talaga nagre-revolve yung goals mo sa buhay. Right? Tapos salba, mas maganda yung ikalabas, why not? Yung dito, mga tao dito, napakabait. They're so welcoming talaga. Napakaswerte namin na nandito kami sa community na to. Okay. Well, good luck. Okay, in a way, 1 year pa lang si Jojo. At naman sa likod ko, ayan, ang dilim na. Guys, pakita mo naman yung panahon dyan ngayon. Right now, it is past 3 p.m. ha? Past 3 p.m. Tignan niyo yung labas. Go, sige, Jojo. Pag nag-backtrack ka kanina, medyo maliwanag pa, di ba? Tignan mo, dilim na. Eto. Grabe. Nasa ka ngayon pala? Ito sa bahay. Bahay, okay. Labas muna tayo. Ito, meron yung mga fishing gear kasi nga tabing dagat eh. Ito yung sa labas namin. Oh my God. Yan. Oh my gosh. Ano yung building na yan, yung malapit sa'yo? Yung second housing namin. Tapos nandyan yung mga komunidad. Ito, warehouse namin to. Right? Pero malapit lang dyan. Makikita ba natin? Siguro mga 20 na na hakbang. Nandun na ako sa trabaho. Grabe. Ayan. Ayun yung ayan. Sa summertime, tubig lahat yan. Okay. Ayan. Grabe. Pag summer, sabi mo hanggang 10 lang naman yung umaabot yung temp. Malamig pa rin, lalo na kasi nasa tabing dagat ka rin, Jojo.
Mas malamig, Oo, hindi ba? Oo. malamig. Ayun nga, tas yun ng internet namin, Starlink. Wala. Ayun. Ang mga bell dito, nga. Ganun ba? Nga. Starlink lang. Oo. Oo. Oh, man. Ayun, yun lang. Grabe. What an interesting story. Oo. Oo. Okay, hindi ko alam kung makakapunta ako diyan ever in my life. Ay, sana. Dahil hindi ko Naman. You guys are welcome. Meron bang tourist yan? Is it also a tourist site? May ganun ba? Hindi. Na. Wala. Hindi. Pero merong mga communities katulad ng Joe Haven. May port sila na nagpo-port doon yung mga cruise ships, yung Norwegian lines, mga ganon. Oo. Kaya once in a while, makakita ka ng mga taga-Europe. Galing, biruin mo yun, right? Pero dito hindi. Talagang, small community, small remote community. Grabe. Nang merong 3-4 na Pilipino. Okay. Sige. Yun lang, Jojo. Again, thank you so much. I'm so happy pumayag ka at nagkaroon ka ng oras today. Dahil busy rin talaga si Jojo sa kanyang work. So again, thank you so much for making time. That is it for this episode. Kung meron kayong experience din, katulad ni Jojo, who knows, you also live in one of the coldest towns in Canada. Share your experience there sa comment section. Kaya nyo ba tumira sa isang lugar kung nasan si Jojo? Ayan, diba? Okay, so that's it. Thanks everybody! Bye! Salamat!